3, 2, 1. Ibinida ng mga kinatawan ng PhilHealth at Department of Information and Communications Technology o DICT ang makabagong ePhilHealth platform. Sa ceremonial launching nito sa Pasig City, sinabi ng PhilHealth na tugon daw ang ePhilHealth sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa digitalization ng mga government services. Yung sinasabi po nating integration, ito po yung isang mekanismo para mas mapasimplify natin yung access. Kailangan natin magkaroon ng mga total improvement, no, or migration po ng legacy systems natin to the new systems. Sa pamamagitan ng eGov Super App na dinevelop ng gobyerno, maaring ma-access ang bagong ePhilHealth platform. Pwede nang i-check sa app ang iyong contributions, health insurance policy at coverage, pati na rin ang claims history. May tinatawag ding National Health Data Repository kung saan ma-access ang personal information, health records at beneficiaries. At may libreng e-konsulta pa para sa mga interesado sa online check-up. Sa mga inactive PhilHealth members, pwede na rin i-update ang account sa app. At pwede rin dyan mag-register ang mga new PhilHealth applicants. Pero heto, para masigurong safe at secure ang online account sa eGov Super App, konektado na rin ito sa National ID. Sa eGov app, kapag nag-register ka once, ma-access mo ng GSIS mo, PhilHealth mo, apply ka ng trabaho, apply ka ng government, other systems, and so on and so forth. Dahil verified ito sa National ID, cyber-secured ka agad-agad. Kasi nga, walang pwedeng makagamit ng app mo na hindi ikaw na may-ari talaga na tao. Aminado naman ng DICT na luma na ang IT systems ng gobyerno, kaya iba't ibang ahensya ang nabiktima ng data breach at hacking sa nakalipas na taon. Pero unti-unti raw na maghihigpit sa cybersecurity ang gobyerno gamit ang makabagong sistema. So we will be utilizing encryption, we'll be utilizing blockchain, we'll be utilizing multi-factor authentication, all of those that are available. Sa mga PhilHealth members o gustong mag-apply sa PhilHealth, i-download lang ang eGov Super App sa inyong mobile phones. Siguradong malaking tulong ito dahil maliban sa bawas gastos na sa pagpunta sa mga opisina ng PhilHealth, tipid pa sa oras dahil maiiwasan na rin ang mahahabang pila. Mobile journalist Francis Orcio po, hatid ang buka ng balita. Pag-usapan pa natin ang ePhilHealth kasama si Mobile Journal Francis Orcio. Francis, linawin lang natin, available na ba ang app na ito at pwede nang i-download? Yes, Pops J. Yung eGov Super App na tinatawag natin ay available na sa mismong, halimbawa sa Android users, sa Google Play Store, or sa mga iOS devices naman sa Apple App Store. So makikita natin yung eGov app doon at pwede nating i-download, and pwede din natin makita doon yung mga iba't ibang government services including itong ePhilHealth platform, Pops J. So talagang 100% na functional na itong app na ito. Yes, Pops J. Maliban sa mga pagsilip sa records mo, pwede ka bang maghulog dyan ng contributions, no? Para iwas pila na. Sa ngayon, Pops J, wala pa kasing payment system or any monetary transaction itong eGov Super App. So sa ngayon na hindi pa sila nag-o-offer. Pero sinabi naman ng DICT bilang ito yung ahensya na nangunguna for the development nitong mismong app, ay mag-i-include pa sila ng mga iba't ibang bagong sistema na makakatulong din para sa mga Pilipino talaga na mas mapadali yung government transactions and yung mga pag-avail ng services ng gobyerno, Pops J. Alright, pero paano naman ma-avail, Francis, yung libreng online consultation? Pops J, kapag inopen natin yung eGov Super App, makikita nga natin doon yung ePhilHealth platform. Sa ePhilHealth platform, meron diyang mga iba't ibang options. May halimbawa yung contributions nga, tapos meron din doon yung e-consulta. Kapag kinlik natin yung e-consulta, kailangan natin ilagay yung halimbawa lugar natin, yung address natin, tapos may mga options doon kung ano yung mga specific na health clinics or hospitals na nag-o-offer ng free services for consultation. And kapag clinic natin yun, pwede tayong halimbawa pumunta na doon sa clinic na yun para makipag-usap sa doktor kung may halimbawa may gusto tayong consult about our health. Basta miyembro ka ng PhilHealth. At madali namang gamitin itong app na ito, no? Kasi marami tayong kababayan na hindi naman ganun kateki. Yes, at Pops J. user-friendly naman siya. Yes, Pops J. Madali lang siyang gamitin kasi may mga basic instruction naman doon na masusundan din talaga ng mga iba't ibang edad, Pops J. Bigla kang tumingin sa akin, Francis. Okay. Paano na siguro ng PhilHealth, ng DICT, na itong app na ito is safe na, no? Hacker-proof na ba ito?
Pops J, hindi pa natin masasabing hacker-proof kasi nga aminado naman yung DICT na Kasi maraming datos dyan na, naku, pwedeng makuha. Yes, Alam mo Pops J. Aminado naman yung Oo. DICT na may mga ibang hackers talaga na advanced talaga yung system nila. Pero ginagawa naman daw lahat ng DICT yung makakaya nila para ma-improve yung system. Kasi halimbawa yung sinasabi nilang legacy system o yung mga lumang system nila na gumagamit ng lumang application programming interface o yung API system na sinasabi nila, hindi na nila ginagamit yun ngayon kasi ano yun very vulnerable yun sa mga hacking or data breach. Ngayon, nag-create sila ng bagong system na mas mataas yung cybersecurity. Kaya ayun. Ina-assure naman ng DICT na hindi ito mas madaling ma-hack. Pero kung ayun nga, ang hiling din nila sa publiko. Siyempre, may mga magta-try pa rin dyan, ano? Yes, Pops. Oo. Hiling din nila sa gobyerno na madagdagan pa yung pondo nila kasi makakatulong yun para mas mapataas pa yung level ng cybersecurity. Sa para ma-improve pa yung security dyan. Yes, no? Pops J. May mga nakausap ka bang mga PhilHealth member, Francis? At ano ang reaksyon nila dito sa app na ito? Pops J, nung nilaunch nila ito kahapon, may mga ilang tayong natanong doon sa loob ng ano sabi nila? Nung launching. And believe din sila, kahit yung mga ibang government officials nag-download na rin ng mismong eGov Super App and nakikita na rin talaga nila yung mismong contributions nila na kumbaga hindi na nila kailangan pumunta nga doon sa mga PhilHealth offices or doon sa mismong website ng PhilHealth. Kasi sa mismong app pa lang, sa mobile app, mas mapapadali na yung pag-access nila sa mga services na meron sa PhilHealth. Kaya maraming natuwa din, Pops J. Maraming natuwa, ano? Ulitin natin kung paano mada-download nga itong app na ito kasi napakahalaga nito. Pops J, sa mga Android users, pwede silang pumunta sa Google Play Store. Makikita nila or i-search lang nila yung eGov app ng government. And kung halimbawa iOS devices ka naman, ang gamit mo iPhone, pwede naman natin i-check sa Apple App Store yung eGov app din at mada-download at may install din natin yung mismong app na yan. And makikita natin doon kapag na-install na natin yung app, yung mga iba't ibang government services kasama nga yung ePhilHealth platform. Alright, maraming salamat Mobile Journal, Francis Orso.